Another car, another day, and this is the 2026 Isuzu MU-X LSE. Ito yung pinaka-top of the line, mga padi. Ito yung 4-wheel drive, ito yung may ADAS. At ano nga bang gagawin natin dito? Sisilipin natin ng napaka-simple niyang design but aggressively looking. At titingnan natin ang mga creature comforts and features niya sa loob. Yan ang gagawin natin dito sa MU-X 2026. Let's start with the design, mga padi. Actually, this is facelifted lang naman to. Binago na yung grill, nadagdag to. Itong may butas na to. Yan. Usong-uso to ngayon kasi aerodynamic. Nagflow lang yung air dyan. Unlike dun sa before, nandito yung fog light niya sa baba. But this one, nabago yung bumper, nabago yung grill. Dyan na yung fog light niya. Tapos, sensors, syempre. Headlight, almost the same. I'm not sure kung pinalitan na yung headlight. Still very, very galit. So, talas. Pero aggressive siya, aggressive looking. Dito sa side, very simple, hindi siya parang origami. Meron lang siyang line dito, very simple. Simple is, for me, at least simple is more, di ba? Less is more. Dito sa likod, almost the same. Wala lang light bar, sayang, no? Kinuha ng light bar kasi yun ang in ngayon eh. May light bar, pero ito walang light bar. But bumpers, medyo na iba ng konti. I believe kasi yung dati parang medyo triangular dito, but ito medyo parang may diffuser, though it's fake diffuser. Very nice looking. Yun lang naman ang mostly na bago. Other than that, wala naman ng naiba. So silipin naman natin ang mga creature comforts and features. To enter the MU-X, mga padi, meron kang option na pwede mong buksan dito. Ito yung key fob niya. At syempre, pwede mong pindutin to basta nasa itong key fob na to. Mabubuksan mo na yan. So, buksan natin. Oops, nakalock. Yan. At ito ang bubungad sa inyo. Ganda ng design, no? Leather, soft touch material, yan. Ito, hard plastic, but competitors, ganyan din. Ito, hard plastic. Meron kang packet dyan, but napakalinis ng design nyo. Ito lang, piano black. Medyo ingat tayo dito kasi ito, kaskasin to eh. Proven na yan sa lahat ng mga sasakyan. Punasan mo lang yan ng basahan eh. Kagasgas na yan, mga padi. Kaya ingat-ingat tayo dyan. Leather seats at ano to, power adjustment to. Yan. Sa driver nga lang at wala siyang seat memory, which is the same din sa competitors. Dito sa loob, ang ganda ng upuan, no? Tingnan nyo muna, mga padi. Tingnan nyo muna maigi. Hindi siya firm. Malambot siya. Malambot yung foam niya. Yung iba kasi firm ang upuan eh. So ito ang bubungad sa atin dito. Ito yung kanyang dashboard. I'm not sure if this is leather or orig na leather, but it's soft touch material. Leather steering wheel, yan, leather wrap steering wheel. Infotainment system is 10.1 inch if I'm not mistaken. Ito soft touch material din to. Para din siyang leather. Aircon controls nakahiwalay. Yan ang maganda dyan. Yung iba kasi hinahalo dito, tapos wala na dito. Buti ito, meron pa rin physical. Although wala yung mga rotational knobs ng volume control. Wala ako nakikita, but at least yung aircon controls meron. 12-volt socket, yan, hindi mawawala yan. DVR, digital video recorder. USB ports. USB port yan. USB type A saka type C meron. Meron blank. AVM, wireless charging dito, mga padi. Tapos dito, leather wrap na naman to. Dito, yan, medyo malambot din to. Dito, hard plastic na. Hard plastic yan. Common naman yung hard plastic. Mga switches dito, mga padi. Ito, tailgate, pang open ang tailgate. Rear sensor off. Tapos rear aircon to malamang. Ito steering wheel natin, it's, ano ba to? 4-spoke. Tri-spoke. Ito yung cruise control, button, switch. Button mo sa multimedia, dito rin sa Bluetooth, sa cellphone. Dito, gauge cluster natin. Yan, ang bubungad sa inyo. Yan, kita nyo. Digital yung gitna, hindi siya digital na buo. Tapos meron ganyan dito, may umiikot-ikot na MU-X dahil meron tong 360 camera, mga padi. Ang infotainment system niya, it's 10.1 inch. Meron na rin tong Apple CarPlay, Android Auto. Ito, may camera, 360 camera. Pwede ka mamili ng mga type of camera. Ito, 3D camera. Pwede mo siyang ikot-ikot. Although, hindi siya ganun ka-bilis. But still, at least meron kang 360. Tanya sa touch ko, medyo delayed siya. But it's okay. Ito, marami ka pang option ng camera sa likod. Ayan. Left and right, likod na tatlo. Ayan, buo na siya yung likod. Meron din sa harapan, left and right. Tapos meron ding harap lang. Ayan.
Ano yung naglalakad doon. So, Apple CarPlay, Android Auto. Yun naman yung mga usual. Bluetooth music. Natin yung glove box. Hindi siya soft dump at hindi siya ganun kalakihan. Ayan, kita nyo naman. For scaling, ito yung ano ko, microphone. Ayun. Tayo sa taas. Sunglass holder. Ilaw, map lights. Tapos sa door. Pag bukas yung door, ilaw. Tingnan natin kung may vanity mirrors with light. Vanity mirrors with light. Siyempre, magagalit si Mrs. pag walang salamin niya, pag may makeup sa umaga. Sa center console, another piano black, merong button dito, ang daming blank buttons. Traction control off, saka hill assist. Ayan, pagpababa ka para hindi dumausdos yung sasakyan. Parang nagsi-self braking siya. Oh. Tapos electronic parking brake, alam niyo na mga ayoko niyan. Auto hold. Yan, auto hold. Importante rin yan. Magandang feature din to, auto hold. Dito yung switch mo for 4-wheel drive, 4 high, 4 low, 2 high. Pag pinush, hindi ko alam kung ano mangyayari dahil hindi naman nakastart yung auto. Ito, I'm not sure, siguro rock mode. Kasi, ayun kita mo yung icon niya. May ganun Cup holder, ayan. Center glove box, ayan. Hindi siya kalakihan. Ayan, for scaling. Ayan. Wala siyang port dito. Yung iba may port dito sa loob Ito, sliding ba to? I'm not sure if this is sliding. Ayaw niya mag-slide. Ngayon, silipin naman natin sa likod kung anong meron ditong creature comforts features, mga paddy. Dito sa likod, mga paddy, same story dito sa door cards or sidings. Hard plastic, soft touch material, leather, soft touch. At meron ka rin small pocket, lagayan ng bottle holder, cup holder. Ito, upuan niya, leather din. Same design, kung ano yung design sa harapan, perforated with stitchings. Yan. Meron ka rin kabitan ng child seat dito. Yan. Hindi naman na nawawala ngayon yan sa mga auto. Meron na rin child seat. 60-40 split nga pala to mga buddy. Ayan. 60-40 doon. Tapos dito meron kang center armrest with cup holder. Ayan. Siya. Pipindutin mo lang. Ayun. Yan ang cup holder niya. Lumalabas. Itong upuan na to mga buddy, sinet ko na nakasagad. So ito yung clearance. So I'm 5'6". Ito ang clearance niya sa akin. Yan na lang. Sagad yan. Pero kung uupo naman sakto lang. Ito. Tingnan natin dito mga buddy. Maluwag Halos isang dangkal. D4 test. Okay naman. Walang sayad. Meron dito USB port. USB port type C. Pareho type C tapos pocket. Meron ditong bulsa sa likod ng front seats. Meron kang hook dito, max 4 kg. Yan. Bawa sabitan ng bag, 'di ba? Kung ano man. Tapos aircon vents niya dito. Dito siya ceiling mounted siya mga buddy. Yan. Dito rin yung aircon controls. Yan. Dito sa likod. Mas ilaw. Ilang nga meron dito. Usual. Ito. Wakan. Yun lang. Anyway, nothing much to report here mga buddy. Silipin naman natin yung third row seats. To access the third row mga buddy, ganun din naman yan. Meron dyang knob or ayan, basta inaangat na yan. Inaangat. Tatambol na yan. Tambol na siya. Ngayon, upuan natin to. Party trick daw dito May party daw dito mga buddy. So ito, baba natin. Yan ang knee room. Yan mga buddy knee room para makita nyo. Ayan. Maluwag dito Maluwag. Pwede ko ring i-stretch yung paa ko. Ayan Reklamo ko sa iba. May nakaharang na kung ano man, yung railing. Ito, pwede ko ilusot yung paa ko, mga buddy. Yan ang importante sa third row para nakikita nyo. Ayan Ayan. Maluwag yung 5'6". 5'8". Okay na okay pa dito. 5'9". Yan. Maluwag dito mga buddy. Pocket. Cup holder. Sa kabila, ganun din. Pocket cup holder. Meron ditong port. Nasa likod. 12 volt socket. Dito sa likod mga buddy. Ayan. Meron naman tong SRS. Yan, mga curtain airbags. Yan. Curtain airbags. Maraming airbag to mga buddy. Meron ding aircon vents. I'm not sure kung nai-slide pa itong upuan na to. Tingnan natin. Buksan natin.
Yeah, fortunately, ito hindi na to na-slide. I think it's fixed dahil wala akong makitang knob mga buddy. Oh. But correct me if I'm wrong. Dito naman sa cargo area mga buddy. Syempre, ano na yan, automatic na yan. Pindot-pindot mo lang. Yun nga lang, pag nasira kasi yan, gastos eh. Oh, gastos yan mga buddy. But anyway, ito ang kargahan. Ito na lang ang matitira kapag nakatayo yung third row seats. That's 311 liters of cargo space. Pero kung nakatupi lahat to mga buddy, pati yung second row, pag nakatupi lahat yan, that's 2,138 liters. So, maluwag din. No? Pero pag nakatayo, usual, gaya ng mga competitor, Montero, Fortuner, and the likes. So, meron dito, ito nga yung 12 volt socket, meron kang lamp, secret pocket, ayan, may secret pocket, hook, talian left and right. So, maganda dito mga buddy, itong seat na to, isang hila mo lang nito, ayan, magpo-fold na lahat. Naalala ko lang kasi yung Montero naming second gen, double action pa, ito single action lang. Tingnan natin kung ano meron dito. Ayan, secret storage, diba? Secret storage, gusto mong maglagay ng mga ayaw mong pinapakialamanan ng iba or nakikita ng iba, pwede mong ilagay dyan mga buddy. And meron pang secret pocket dito. Ayan, ano mo meron dito? Aircon, daanan ng aircon, I'm not sure, pero pwede ka magtago ng mga bagay-bagay dito. Ayan, kabitan ng jack to malamang, or jack or whatever. And that's it for the back. Yung spare tire mo nasa ilalim, usual sa mga SUV na ganito. At to close the door, syempre, usual, pipindutin mo lang naman yan. Dito naman tayo sa gilid, balik tayo dito, nakalimutan ko lang sabihin. Nakalimutan ko lang banggitin mga buddy. Ground clearance is 235 millimeters ground clearance. So, mataas, no? Mataas din siya. Well, SUV. Mag wheels is R20. Grabe na mag wheels ito. Naglalakihan na mga mag wheels nga. R20, 26550 R20. 20-inch rims. Grabe. Although ito 50 naman, kapal pa rin. Silipin naman natin ang engine bay mga buddy. Gaya ng mga typical. Dito yung bukasan ng hood. Under the hood, wala siyang strut. Ito yung 3-liter inline 4 turbo diesel that produces 187 horsepower and 450 newton meters of torque. So 450 newton meters, malakas na rin yun, no? Tulin to, 3 liter. That sends its power to the rear or 4 wheels dahil nga 4-wheel drive ito at ito yung top variant mga pani. But anyhow, that's our tour for the 2026 Isuzu MU-X LSE. Looking forward to test drive this SUV mga padi. We'll do it on the next video. But for now, yan muna ang ating tour ng 2026 Isuzu MU-X LSE 4-wheel drive.